Well, sa makausap pa, kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon, mga kailangan ko din sa Dios, karasya, kaluoy, bendisyon sa atong langit ng amahan. Sa gyapon manalak na atong tanan, o welcome sa another day of Bible study dinhi sa programatang The Sovereign Grace Hour. Kabanining yung higala. Masayang pagkatulog, labi na nining ng aking ulanon nga kabuntagon, no? Sayo pang ni ulan rin sa Mos Davao. Ay doon na to din sa inyo, ha? Di astanwa lang, ha? Ulan-ulan ba dahil yapon, Brad Christopher? Mga din mga alas 2 ba to? Sa kaadlaw, ulan. Sukusok itong ulan, ha? Kita-kita tayo, ha? Mga igsoon din na sa tanwa lang atong mga kabanan ng mga churches and missions sa Del Sur o Occidental, no? Alang nining maong Thanksgiving service sa atong mission din na sa Tanwalang. Ang Tanwalang ba is under sa sulop ba ni? Or sa Padada? Libog yung ko aning Tanwalang ba? Asa ni na bilong Brad Crispin? Sulop man siguro ni, no? Sige. Tatas pagampo. Happy birthday day, ha? Happy birthday nga to sa kang brother Tata Cardinio, nga karong adlaw, May 31, katapos ang adlaw deron, katapos ang adlaw ning bulan sa Mayo, May 31, 2025. O happy birthday ta, ha? Hapang katuigan tayo hatakan naman sa Ginoo, kaban ni Mrs. Nimo, Vicky, o sa mga kabataan. Sasab kang mama nimo diha o sa tanan nyo diha sa Panimalay. Sige, atong sugdaning atong Bible study. Pinagin ning usa ka pangalyo po, mag-aampo ta. Niya nasab kami sa imong mahal nga presensya, langit ng amaning sa iyong kabuntagon, sa trono sa imong grasya, paabos kaming gaduol, paabot sa among una, mga pagdaig na kanimo Dios. Nangod kay ikaw lamang ang Ginoo, tagias ta na mabutang lakip na sa kinulaman na mong kinabuhi. Thank you, Father, sa privilege nga this early morning, Ginoo, amo nasab nga matunan imo mga pulong. Dahil ka mag-bless, Ginoo, ning maong buluhaton. Even, Lord, ang pipila na mo ka makaisuunan o missions, pila ka mga churches and individuals na nag-ampog, nagatabang nining maong buluhaton. Salamat sa ilang mapagampo o usab, Lord, sa ilang finances nga gipadala aron nga Ginoo nakagoon kini mao nga ministry. Salamat, Brother Edgardo Correlia, iyang pamilya, dahil ka magapanalangin nila o sa uban pa ng mga kaigsuonan. Bless Ginoo ang buluhaton karong adlaw, pag-ato na mo sa Tanwalang, pag-attend sa mao nga Thanksgiving service sa maong mission. Bless sila Ginoo, salamat nga imong buluhaton nagapadayon sa maong lugar. Bless sila nga nagapangandam. O kami sab nga mo ato ay dito, dili sa Davao, Davao Occidental, Davao del Sur, mga kaigsuonan, ikaw Ginoo mag-amping ka namong tanan, taga maayo nga fellowship, labas tanan, ay mga pulong Ginoo nga among mausahan unya, imo kini nga Ginoo panalanginan. Bless sa Lord, ang plano na mo, nga ugma sa gabi, maghimo og Lord Supper sa church. Bless kinyaman, even Lord sa mga business meeting sa afternoon. Karong adlaw di ay, Brother Tata Carlinio, sa ulog sa Kasumaran siya adlaw na tawhan. Padangat mo sa Tata, daghan pang mga katuigan, kinabuhi, kauban Mr. Vicky, sa mga kabataan. Sa pagani, Lord, sa kang mama nila nga, Bratian, ikaw magatag Ginoo kang Sister Feli. Kaligon sa panglawas o yasab sa iyang espirituhan o pag-serve niya kanimo Ginoo. Bless, O Father, bisag pagani. Again, amo ng mga plano sa unahan, labi na karong bulan sa Hunyo. Lord, amo ni mga pagampo, pasalamat kanimo sa mga nagbalatian dahil po ning taknaa. Parin kong kapray sa kang Turang, sa kang James, bisang pagani Ginoo kang Brother Dudy, kang Brother Binlot, Brother man pa mga makaigsoon, Brother Ronnie usab, kang Brother Albino, kang Lilian,
Gapo ako Ginoo. Ug usab Lord sa kang Rachel. Lord, extend nimo imong hilingan diya kaniya og sa tibok pamilya ni Brother Lingling. Bless up Lord ang mga kabataan, Bimboy, Charis, Lemuel. Father, amo ning mga pag-ampo kay mo pa. Salamat, pagpalugyan. Help us Lord sa pagtuon simpulong this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Minasa tamig sa oning usa ka awit. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan og mayong buntag sa matag usa ka nato. Naminaw karon dinhi sa atong programang The Sovereign Grace Hour. Og akong pag basa mga kaigsunan sa mga mensahe nga gipadangat sa matag usa karon nga naminaw og sa mga naga paminaw ning taknaa. Mga kaigsunan, wala lang nako gi live no ang picture. Static lang sa ang pastada mga kaigsunan kay og isigan ako ang suga, mubangon akong gamayng bata. Ana ikuan lang sa nato mga kaigsunan, minimal lang sa nako kung tingog kay mumata sad. Dugay ra bang balik tulog. Okay, good morning og praise the Lord nining another day sa atong kinabuhi. Og salamat sa Ginoo sa iyang padayon nga mga kaluoy nga ni kanato o proteksyon niya sa ato ang kinabuhi sa tibok gabing pagkatulog. Okay, ako ang pagtimbayaon na diha kang Brother Joel o Sister Miriam Magno Masulong diha sa Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental nga nahimo usab nga lagyanan sa mga pagmantala sa mga balita o diha sa itong mga programa ilang mga radio handset nga dungog makaambit usab ang atoang mga kaigsuonan diha kay Galaan, Kasilinganan, diha dapita sa Barangay Manuel Peralta. Praise the Lord, Brother Joel Masulong og Sister Miriam Magno Masulong sa inyohang ministry usab diha. Kay ako ang pagbasa dinhi kay una kang Pastor John Valentin nga padangat usab sa iyang mensahe. Good morning to all my brethren in the Lord and also to your brother John. Okay, Pastor John Valentin diya sa Tubod Libungan, Cotabato. Nagka-pamastor ni siya diha sa kasimbahan sa atong Ginoo sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, Libungan, Cotabato. Okay, Pastor John. Dinhi kay Brother Joe Darrell sa Barangay Ihan, Kiblawan, Davao del Sur. Brother Joe, good morning. Og sa imuhang mensahe, good morning Pastor. Og sa tanang naminaw karong orasa. Kita-kita taon niya sa diri sa Tanwalang Pastor. Praise the Lord. Okay, Brother Joe. Kita-kita ta dayon niya. Og sa biblical message ni Pastor John, matod pa Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Okay, so mao na ang mensahe. Ang usa ka tawo nga matinud-anon, mapuno gyud diha sa mga panalangin apan siya nga nagahimo og sa dinali-dali nga paagi nga aron siya madato, dili innocent, dili siya mahimong exempted. But he that make it haste, dili gyud dapat madali-dalion. Anong dili dapat magdali-dali mga kaigsunan tungod kay duna nay nakahan-ay ang Ginoo sa matag usa nato. As always, put our faith in God, magpanugyan ta sa ato ang mga plano kay ang Ginoo maghatag ka nato niana. Kung mahimo kang dato sa imong pagpaningkamot, well, that is God's abundant blessing to you or to us. Kay kining taong madali-dalion, hindi na mahibalo kung sa ibaton. Nayuban ana, maguna-una nga dali, gusto dali madato,
Doon sa ibaton na naiuban niya, sige pamataduglas to. Matadlas to, naiuban niya, manulis, makahuna-huna kag dautan. Samtang kung ang imong kinabuhi, giagad nimo tanan sa kabubuton sa Ginoo, nindot. Although bisag dugay, pero naa diha ang kalinaw, mga kaigsunan. So daghan pa og mga kahulugan ang gihatag kanato sa Proverbs 28 verse 20. So, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, ako ibalik si Pastor alang sa atong padayong pagpaminaw sa programa. Salamat sa mga mensahe sa awit para si Heart. Hindi mo na ito makita sa mga pangitapos ng kinabuhi. Ayaw kalimot mo iksoon. Doon ay dakong kabalaka ang ginunihin nato. Kana iyang gugma bitaw. Ang gugma signo siyang katawhan. Wa gyud ay pagkausap. Ano? Iyong palitos Jeremiah chapter 31 verse 3. Ngatos katawhan sa Israel kaniadto matod pa sa Dios, I have loved thee with an everlasting love. Sa Romans chapter 8, sulti sa ni Apostol Paul, no? Sa kinsa man daw kung sa malay makapahamulag ka na to, gikan sa gugma sa Dios, wala gyud, wala gyud igala. Bisan unsa pa, kasakitan, palapian, bisan pa ang diyawa, dili gyud makakuha ka na to, gikan sa kamot sa Dios. Ana nga pa ni Apostol Paul, kahubo ba? Kalisdanan ba? Wala gyud, no? Kana tungod kay once ang Ginoo mahigugma siya sa katawhan, di gyud na mo sab. Amen, amen, praise God. Salamat sa maong mensahe sa awit. Sige, may isa natuta sa itong pagtuon, but before that, ato dahing pahibalo, no? Once again, ugbang adlaw, tayo Lord Supper, ato mga missions, siyempre, wapang organize, no? Ato mga missions, makaani mo sa Davao Ugma, no? Doon na tayo Lord Supper. So, alas 5 sa hapon, pagpartik na to, mga alas 6 na. Pero early afternoon pa, mag-imutag business meeting, mga igsoon, no? O karong adlaw na gyud ang ato ang sahulog sa tinuig nga pagpasalamat sa atong mission din is Tanwalang. Sabi dito, ang daon na to kung saning kay dugang kusog. Kunin Pastor John, malo, salamat sa prayer. Sa matagbuntag, dugang kusog o kapaligon sa dagang pagsulay kay Brother Lingling Pindon. Brother Ling, pag-ibig kong sulti ni Pastor Bagi, kung pwede, no, kung pwede, siya mo kanang siya, Pastor Bagi mo hatag message ugma dito sa Labon, no? Kaya last Sunday, ikaw to Brother Timmy, no? Last Sunday, Brother Timmy Riobal dito sa sa Labon. Eh, last Sunday, si Brother Timmy. So, kung pwede, inanya si Pastor Bagi, ha? Okay, sige. Ito maigsoon sa tuon sa pulong. Sige, kita-kita tanyo again, ha? Mga taga San Agustin. Si Brother Dex, Brother Dexter. Ito ka ba na balik sa Tanwalang karon? Brother John Ruben, kasi pa ba? Sa mga taga Kiblawan, taga Labon, taga Padada, o of course, no? Taga Malalag, o sila, ni Pastor Freddy, sa Tibok Iglesia din, ha? No? Ato sa mga giimbitar, Pastor Torion di ay. Pastor Torion, si Lester Bibi, bisa pa sila si Brother Billy, o Brother Roger Relatoris, o Brother Mario Relatoris, no? Brother Mario. Kung makalugar mo, tambong tas Tanwalang, ha? At taga-Gihing, of course, no? Antigo City. Sige. Ito sa itong pag-hisgot din sa itong nabiyan. Ito na Bible reading for today. Itong pagbasa karong adlaw is found in the book of Luke, chapter 7,
and chapter 8. No, Lucas 7, 8, no? Musta mo diya sa Tagum, musta sa Dalisay, Panabo, ito yan po nga Panabo Mission nga, tadi manugay makapabuno tadiha, no? Sa Luna, unya, matukuran na ito ginahinay, tigumanan din na sa San Vicente. Yan itong mga lugar, no? Nga na itong simbanan kay mga ngan magyos ituhan ng mga santos. Pero may nalang kay di maingala natupod na. Kung nato ngan lihog San Vicente Sovereign Grace Landmark Baptist Mission. Dili po kay di man ni San Vicente yam ni Ginoo, no? O po ta kailan ni Vicente. Natay mga kailang Vicente sa una, ano man po doon, no? Okay, sige, Waikson. Happy birthday again, Brother Tata Cardinio. Pila na ito ilata? Brother Tata Cardinio, nga birthday karon. May 31 ron, ha? Katapusang adlaw sa bulan sa Mayo. May 31. So, June 1, ha? Brother Ruben, Ben Des mo ato mo, ha? Ato mo ito, so kita ta or magsabay rata, no? Pindres niyo, ha? Kung wala mo'y kananang sana ang importante mga gimbuhaton karong adlaw. Sige, maiksoon. Atong nabiyaan na to ning gahapon ba, guys, gota mahitungod ni ining pagtawag sa Dios, no? Doon na klaseng pagtawag. Importante kay masabtan na to ning the two callings of God kay ang uban moingon mo sila. Gatuo mo sa kanang irresistible grace, ma-resist man lagi. Ingon mo dili ma-resist ang trabaho sa Dios. Sa may ingon niyo di ma-resist. Ma-resist oy kining outward calling of God. Resist kayo. Masupak pag-ayo yun. Sama ning pagwali sa pulong sa Ginoo. Kaya itong programa din sa radyo. Daghang mga supak ka ni. Agay ingo sa kasauna nga. May pagmuundang ka na, Pastor. Ano ko? Pumangay kita ang pubisag 5 stabos na lang. Pundagon minimugwali. Hindi siya makaangay sa tuang pagwali. Kay mawalagi na ang katong pundo ka maigsoon tumutong ni pastora niya napuyosa, no? Ingon nga ano ko nung hilabtan daw ang ilang mga rebulto matamang hilabot sa rebulto, ang ato ang mga tanaw sa Biblia kung unsa gyud ang gitudlo pero magpadayon mo anang inyuhang di hapon ang katungod para gulga po sa mga din katungod mo na mo ni mawali. Unya ang siya gisulti sa Biblia kay di man ta magbase ko sa Bible. Tayo laing basehanan Biblia ramang yun. So masupak ang pagwali pastor, yes, si Christ mismo. Buot pa ganing may many times ganing si Christ buot ganing patyon kay dili siya wa sa makaangay sa pamaagi sa Ginoo pagwali ni Ginoo sa Kristo. O ilag yung gidako pang Ginoo pagabot sa panahon. So ma-resist pa so ma-resist ang outward calling, resist kayo. Ni ay mabasa nato sa kining hitabo kang ni Stephen ba? There is Acts chapter 7. Sige, tanawan niyo palihog ni. Masupak din ng pagwali sa ining di ay pagtawag siguro masupak. Yes na, outward calling. Or sometimes it is called external call or general call of God. Supak kayo. Atong asa na pa sa mabasa? Buhat Kapitulo 7. Nagwalian ni si Stephen. Usa sa mga diakono sa Iglesia sa Jerusalem. So, gawali siya. Karon nasakitan man sila pag-ayo sa wali ni Stephen. Muna nga, dunay usa ka tawo nito nga kanang kapangusmos kasuko. Marabag turo nga baka ba nga aso-asong ilong sa kasuko. Yun na nang gibuhat ni Saul of Tarsus.
7 versikulo ay ara. Sabi sa 51, si Esteban Gasulti ani, Stephen, ingon pa niya, kamong mga tikig og liog, stiff-neck people, mga tikig og liog. Speaking about yung tikig liog, no? Yung bitaw matulog daw sa hay. Natulog ta ba niya, sa kalamis tulog, wala na maplastar atong liog. Nagtakilid. Mao na nga pagmata, wala, gatakilid po maglakaw. Gatakilid mo lakaw, iniglingi, apil lawas. Natikig ng liog. Pareha naman sa gahig uwo, pastor. Magmauragod na agad. Literally mo, gahig magiging itong ulo. Tikig liog. Kamong mga tikig og liog, yung panistiban. Og mga walay circumcision sa kasing-kasing. Uyawan ni Pagkastian Stephen, no? Sakit-sakit yun, diba? Kana bang yun niya? Tikig og liog. Niya walay circumcision sa kasing-kasing. Ang circumcision, naturally, literally, sa kinatao, maganda sa laki. No? Pero na-mention din ni Stephen, circumcision, no? Sa circumcision sa kasing-kasing. Actually, maigsoon, ang tao di siya kasod sa langit kundi di ma-circumcise ang iyang heart. Iyang kasing-kasing. O kini nga circumcision kasing-kasing, mao niya nitong isgutan sa di madugay, no, pipila ka mga adlaw. Which is, mao ni ang gitawag nga inward calling of God. No, regeneration. Lakto ta pagkaturo na ito pagsulti, no? Ang regeneration, pag-born again. So, yung panistiban din kamo mga verse 51, again, Acts 7:51. Stephen, nagasulti yan matagpan niya. Kamong mga tikig og liog, o mga walay circumcision sa kasing-kasing, o sa mga igdulongog. So, i-appeal ang daunggal ni circumcise. Siyempre, kung ang tawag, di ko siya born again. Una di siya kasabot sa mga butang nga iya sa Ginoo. Nasulo knowledge, nasulo siya knowledge sa iyang pagtuon sa Biblia, mga ubang mahibaluan niya, labi na sa panghitabo ka niya to, pero ang pinaka-core yun mo isoon, pinaka-uyok yun diya nga katuluan sa Biblia, labi na Diyos kaluwasan, di siya kasabotan na. Manang na ay salvation by good works na ang resulta. So, tingnan ni Stephen din walay circumcision sa kasing-kasing o mga igdulong kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Ingon mo, pastor, dili ma-resist ang Holy Spirit, nakigbatok man lagi ni sa Espiritu Santo. Ayaw, putlag basa. Kaya dili ba na putol ang mong verse. Napamay, pasumpay, parehaga po na sa Marcos 16 ba? Gato ito ang bautismo mo kaluwas. Putloon din Mark 16:16. Ingon din nga. Tawal mag-librado, Mark 16:16. Ingon lagi din nga. He that believeth and is baptized shall be saved. Tanawara. Ang mutog magpabautismo maluwas. Kaya apel yun ang bautismo sa kaluwasan. Uy, dili mintaw na putol ng bersikulo na napamanay pasumpay. Marcos 16:16. Atarawan nyo na. Basa itag bersikulo ug mohubot we have to interpret that particular text in its whole context. Di na kay labi pag yung kay putlon ang bersikulo magkamali kita niya para ni karon yung panistiban kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Sumpay, maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauman usab ang inyong ginabuhat. Sa may, naka-mention na si Stephen, na-mention ang mga ginikanan. Isa na ipasabot na. Tawad yung maiksoon. Diha sa book, sa Old Testament, kaya gamention man din ni og forefathers.
like what your forefathers did. Unsa di ay, alita, Book of Nehemiah, chapter 9. Baglisin yung bersikulo ha, kining imo ng Bible higalang, imo ng Biblia imong gigamit ron. Okay? Acts 7 verse 51, linyahin na niya, mutangi og si o tanawa ang Nehemiah chapter 9 and then verse 30. Nehemiah kapitulo 9. Nehemiah is after the book of Ezra. Nehemiah. Nasa dato ko na. Chapter 9 verse 30. At oras maigsoon alas 4:27 na 4:27 in the morning. Bottom text ha. Text lang ito ang programa kaya itong nagpagtagad na. Okay. Nira 9 and then verse 30. Matod pa din eh. Sugot sa ayes 30-32. Yet many years didst thou forbear them and testified against them by the Spirit and thy prophets. Yet would they not give ear, therefore givest thou them into the hand of the people of the lands. Ang gipasabotan ni Maigsoon, no? Ni Nehemiah ngadto sa katawan sa Israel. Parihagid mo, mga katigulangan kaniadto. Isulti ni Nehemiah Maigsoon sa katawan sa Israel. Tungod kay ang ilang mga katigulangan sa daang tugon sa panahon ni Moses, gahi manggod kay ulo. Imagine 40 years in wandering in wilderness. Nalim ka na. 40 ka tuig nakaabot sa Kanaan, namatay lang taon itong maong henerasyon ng gawa sa Egypto. Bago na itong generation nga nakaabot dito sa land of promise sa Kanaan Maigsoon. Kaya itong mga tao dito ng gawa sa Egypto, what sila kasod? What sila kasod? Duha lang nakasod dito. No? Duha lang sa Moses gani, wag gani kasod sa land of promise. No? Mo nang na-mention din ni Nehemiah, kaya itong gibasa ron. Sa tingin ni Nehemiah Maigsoon. Matod pa niya din mas matog basa matod pa niya din again verse 30. He said, yet many years didst thou forbear them. Itong Ginoo ba and antos pag-ayos kagahig ulo. Ang Ginoo mismo nag-agak nila sila kagahig ulo. Mula ito, ako na-mention na niyagi pa sila 40 years in wandering. Saag-saag ba? Makabot dahil sa land of promise kay mo lagi na. Kahit nagig-oo. Parang huwag mo sa mga napwede mga kabataan ron. Tingay ag-ulo eh. Kaya ay nasikigdula lagi ng ML lagi. Kaya wala ka oo. Tanawan ni mong grado 75 na nao. So na pati matanim mong kabray to eh. Karon wa nagyo ka saka sa stage anak kay to anak nagsinagkagdula ng ML. Kung bata sa mo nang sobra kung 75 okay na. Tanawa ra ko. Yung bata ron nalingaw nagipag-ayos duwa. Kay ulo sultihan. Sa tuingon ni sa Ginoo din sinag ni Moses. Ngani sa daghang katuigan ikaw nagantos kanila. Pasabutan niya ang Dios ba, no? Ngato kanila. O nagpamatuod batok kanila pinagi sa imong espiritu. Pinaagi sa imong mga, no? O nagpamatuod batok kanila. Pinagi sa imong espiritu, pinagi sa imong mga manalagna. So, ang ginasupak na Maigsoon, dito sa daang tugon sa dihang si Moses palitan, one of God's prophets. Si Moses. Kada sulti ni Moses o daghang pa mga propeta, ginasupak na sa Israel.
So ang masupak nila dili gyud direct working of the Holy Spirit, kundi pinagi sa mga preachers, pinagi sa mga prophets. In the same manner, no? Sa amang paagigihapon din sa Acts chapter 7, na-mention ni Stephen nga, kung sa'y gibuhat sa katawan sa Israel, sa mga propeta kaniya to, magsupak nila ang ilang pagwali. So, although ang Diyos mo ilang gisupak, indirectly, kaya ang direct nila ginasupak, ang mga propeta man, dili man gid ang Diyos. Mano na-mention din sa Acts chapter 7, verse 51, nga ang mga prophet sa daang tugon, ginasupak sa mga Israelites. So, masupak pastor ang kinis. General Cole, yes, kanyang pagwali. Nakapita na nga, many times si Paul, katago-tago. Sa iya pagwali ni Apostol Paul, katago-tago siya. Kaya ginahunting siya. Nagkatibulaagan ni ang iglesia sa Jerusalem sa panahon nga iyang gilutos ni. Kasawa pa si makabig si Paul. Kaya gisupak niya ang pagwali ni Esteban o ang pagwali sa mga apostoles. Pero sa diha, niabot kini gitawag inward calling of God. Amo na ni. Pero sa pandisa no to na isugutan nun kayo. May oras mo ison. So, di pa, kini akong kanang ginakotlo ng bersikulo. Proverbs chapter 1. Ako rin kanang gina-mention ng mga verse mo ison. Proverbio kapitulo 1. O niya, versikulo 24. Kay ang Diyos sa Proverbio kapitulo 1. Gamit siya sa mga katauhan niya aron pag mantala sa iyang pulong, pero sukihan man yun bang isukol man yun ng mga Israelites. Mo nang kung sa inyo sa Ginoo dali basahan ako verse 24 ningon din hiyo. Tungod kay ako ang inyo sa Dios iyang katauhan sa Israel. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Pwede di ka balibad, no? Pwede kayo. Kay kamo akong gitawag, yung pas Ginoo din o kamuhing balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikoy ninyo ang tanan ko nga tambag. O dili mo himo, dili mo buhat sa akong pagbadlong. Sopak kayo. Yun na ang tao higala kagahi. Parting gahi agyog ulo ba. Pero ang gisupak, dili direkta ang Diyos. Ginamit sa Ginoo ang iyang mga sadaktugon mga propeta. O sa panahon na to, karon maigsoon, ang mga nangdiwali sa pulpito, sa radyo, sa mga kasimbahan sa Ginoo sa Kristo. Binsupak. Yan sa inyo din sa mga verse. Ang ibasa Proverbio kapitulo 1, verse 26. Ako sa matod pa sa Ginoo mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Una ni ron. Unsay pugas mo giyanihon. Di man naminaw pulong sa Ginoo. Na nagay mahitabo nga di mayo sangpit na sa Ginoo, Lord, tabangin taon ko. Unsay nga sa Ginoo mukatawa ako. Ako sa mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Amo ni malakita magsuon. Badlungon gay tas pulong sa Ginoo, minaw kita. Nya kanang unsay ginasulti sa balag kasulatan kung para sa na. Di gyud na to nasupakon. Kay magsupak-supak gay ta. Kastigo gyud sa Ginoo ba. Magsuon na to tas ikaduhang hugda te oras, no? Kung higala, panumas natin kaluwasan. O hagon ko ikaw nga hinusuli mo mga sala, pakiluoy kas Ginoo. Kita taninyo ha? Either way di ay. So pakiluoy kas Ginoo, niya sa ligay si Kristo kung maluwas. Kita taninyo karong nga buntag na sa tanwalang. No, uy na di bautismo po. Yung pa ni nawag si Christopher Gabiba to, pero no? Nga pastor, na bautismo. Nya kay uwan ba lubog-lubog, pero kusog ang baha, di ta magbautismo ha. Kung kusog ang kalabang sug sa baha,
So bas tubig kusog ayaw kay na ato tapad paro na sa dagat na. Pero og hinay ra kaya ra tayo na tong bautismo ha. Sige, maison minus sa taning usa pa gyud ka pinasahi nga awit. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa first portion nga natapos na sab nini ato ang programang The Sovereign Grace Hour. Kay mga kaigsuonan, ako ang padayon sa pagbasa nini mga kaigsuonan nga nagapadangat og sa mga pag-acknowledge usab sa ilang presensya dinhi sa ato ang live. Dinhi usab na manamta kay Pastor John Valentin, direta kay Brother Will Abrantes sa Mawab, Davao de Oro, kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova, o sa iyang mensahe mayong buntag Pastor John Ruben sa imong pamilya og sa tanang naminaw karon nga kabuntagon. Salamat sa Dios sa pulong sa Dios. Amen. Okay, Ate Ding, salamat sa imong mensahe sab. Dinita kay Ma'am Milagros Kilapio nga nagatanaw sab. Dinita kay sab kay Sister Lane V. Bakaling sa may Luzon area nga naminaw. Matod ba siyang mensahe? Good morning po, Pastor John Ruben. Okay, Sister Lane. Dinita kay Sister Rachel Maguyangos. Good morning, Pastor. Okay, Sister Rachel. Praise the Lord. Nakapadayo na ka diya, no, sa imuhang lugar na imong abroad. Nausab naman imong picture di, Sister. Okay, sige, Sister. Ampo lang yun kanunay sa Ginoo. Di malimot na mag-ampo kaniya kanunay. Kung may kagiyunan kami na pulong sa Ginoo, pinagi niya itong programa, ayaw yung kalimot. I-grab yun ang opportunity. Okay? Dinita kay Brad Roldan kayo na nga nagtanaw sa itong live. Okay, praise the Lord. Yung mga kaigsunan, Thanksgiving karon sa tanwa lang sulok. Kita ta, Sister Chinchin Villano. Basig napakadya sa Bonifacio Kiblawan. Makatambong ka niya, uban sa imong tibok pamilya. Kita-kita taon niya dito sa mission sa Tanwalang. Magaya patigayon sila og pagpasalamat nga tinuig ngadto sa Dios. Okay, ako sa ibalik si Pastor Makigsunan aras padayon nato sa programa. Amin sa awit. Binumayson na ito iparin paghisgot nining kasaysayan nga nahitabo sa kasimbahan ng Yesus Kristo kanito labi na itong Dark Ages. Apan sa di pa din na ito ang meditation, no? For today, gapon na itong naisgotan itong verse 15. Proverbio 14, versikulo 15. Atong sabihin kadali, ingon din ni Solomon, the simple believers every word. Ako rin may pasayas ba, ang simple din katong mga taong dili maalamon. Kuan lang, no? Walay pag-consider sa mga panghitabo sa iyang himuon na aksyon. Mga tao nga simple gayud sa Biblia. Nga naman na, Pastor, to kay sa second phrase, ingon din, but the prudent man looketh well to his going. Kaya ang tao daw nga maalamon, ang tao daw nga kalabang dunay kaalam gikan sa Ginoo, nagatulutimbang sa iyang mga presentling ginabuhat. Meaning to say, ginakonsider niya na dili tira pasagad. Bahala na lang. Walay bahala ay diri mo isoon, ha. Kaya itong pag-serve sa Ginoo, kaya na sure ni. Dili pa mahala. Mao na yung mga taong maalamon. Ang matag-hisgutan ako lang nag-review ka dali. Arito sa verse 16. Okay, versicle this size. A wise man fareth and departeth from evil, but the fool resists and is confident. Nagara? Mga mga taong mga buang-buang. Pero sa di pa na, ang kinis ang sa first phrase, may son. A wise man. Nga nagapon sa verse 15, no? Nga nagapasumpay ba? Ang prudent man, nagtanaw siya pagayo sa iyang agian.
Marabag si Moses ba? No? Pag dako na ni Moses, he made a right decision. Mas gipalibidal niya nga makiguban sa katawan sa Dios ilang mga Kristiyanan kaysa pagkatawagon siyang anak sa hari sa ang Ehipto. Mga ito wise decision game ni Moses. Pero of course, grace ang puto sa Ginoo. Kaya itong gibasa ron verse 15, the simple believeth 16. A wise man feareth and departeth from evil. So, ang taong malamon, kahadlok siya. Sige, kahadlokan, pastor. Kahadlok siya sa Ginoo. Of course, number 1, hadlok sa Ginoo, hadlokon sa Dios. Kay, nga mga taong maalamon, na nasa Proverbio, Proverbs 1. Remember na ako yung maong verse. Ang taong mga maalamon, hadlok sa Dios. Verse 7, no? Proverbs chapter 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But the fools despise wisdom and instruction. So, kung i-consider nato ning giingon din ni Solomon sa atong gibasa ron Proverbs 1:7 o din sa Proverbs 14 verse 16, ang mga tao daing maalamon, mahadlok sila sa Ginoo. Mahadlokon sa Dios. Muna nga kita na to ang ginapanalanginan sa Ginoo, katong dunay, of course, no? Hindi mo abot bitaw ni kadlok na to sa Ginoo, wa po'y pulong sa Dios. Mabitaw na nga importante kayo ang kanunay pagpaminaw na to, o pagtuon na to sa pulong sa Ginoo, kaya diha mo kami ng kadlok na to sa Ginoo. Sa Proverbs 22:6, kanang giingon bitaw ni Solomon diha nga bansaya ang bata sa dalan ng paglaktan. Usang dalan nga aga dapat agian sa mga bata, pulong sa Ginoo, tudloan sila. Aron nga sa bata pamahadlok na sa Ginoo, bisag matiguang pa na di gyud na mubiya. Maning ito sa atong gibasa, verse 16, a wise man feareth and departeth from evil. Mabot man taning 16, pero atong i-advance may 16 verse 7. Verse 6, by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Pinagi daw sa kaloy kamaturan, iyo din ang kasalaanan, kini paghugasan. O pinaagi sa kahadlok sa Dios, pinagi sa pagkahadlok nga to sa Ginoo ang katawhan magabiya sa paghimog daotan. Morning sa atong ibasa po doon. There is 14 verse 16. No, a wise man feareth and departeth from evil. Ato ni pa rin may sunog napatay dugang i-expound ani nga mga verse labi na nagsasikan phrase sa atong ipadayon tong atong naisgutan mahitungod nining kasaysayan sa kasimbanan or kaiglesian sa atong Ginoong Kristo ni atong panahon sa mangiog nga dalan ilang gagian. Wala nga kining maong libro nga ato ang gibasihan, The Trail of Blood by G.M. Carroll. Tunog dugo. Grabe ang pamatay mo ison. 55 to 56 million Baptists panahon sa Dark Ages ang gipamatay, gipersecute. Grabe di pasong kagin. Yes, kayo. Binimuog kini ato na dawat na pagturunan. Kanang simple ra kay ni mga igsoon nga ni walay mga kalisdanan ang ilang lagyan. Grabe. Wala nga gitawag ni og Trail of Blood, kay dugoon kayo ang dagan sa kasimbanan sa atong Ginoong Kristo kanato tungod silang paghupot sa mga pagturonan sa atong Ginoo. Nalay katong text ba nga natong nadawat sa lipatang paresonan na inimutanan nato nga ni pastor ingon niya katubang giingon niya nga purgatorio atau na mention no nga walay purgatorio sa
Biblia, ang sa Bible langit lang og impyerno, pero walay purgatory. Okay, kay kamatay lagi sa tao, usa sa duha ka lugar iyang atuan. Kung wa siya sa langit, tuwa sa impyerno. O dili siya may impyerno, langit siya. Wala in between, wala na. Di na tinuod ng purgatory. Pastor, padada ko taga-padada da ining Davao del Sur ning nangutanan na to. Good evening, Pastor. Ang Katoliko, mga po na itong texter ingon niya. Good evening, Pastor. Ang Katoliko po gitukod ni Kristo, tuig 30 niya. Ako rin, manabasa na ako niya. 33 ang pagtuo sa kadaghanan sa Katoliko, higala, 33. Unya, kanang mao nga klaseng pagtuha, mao po nagihituhan sa ubang pundok. 33 AD daw natukod ang simbahan sa Ginoo. No, sir, dili ngunana. Ang kasimbahan ni Kristo natukod kini between 27 to 30 AD. Ana ra mga pitsa, not 33. Kay si Kristo, ikaw na kanana ang himbalik na siya sa langit ang mga pitsaha, ang mga tuig. No? Sige, itong ipaday itong maisuon itong mga panghitabo sa unang siglo, ikaduha, o katong mga first years maisuon sa kasimbahan ng Yesu Kristo. Atong nagpalo, nga kini pag-ingon ni Christ sa Matthew 16:18 nga iyahang ang ubanan ang iyang iglesia nga bisan pagani ang gahom sa kamatayon, no? The gates of hell, ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog kanya o di gyud, wa gyud na mahitabo nga nawa ang existence sa kasimbanan sa atong Hesus Kristo bisag usa lang ka minuto nagagoon gyud na. Okay? Now, dirita sa unang lecture maigsoon, suma din sa gingon ni Dr. G.M. Carroll, no? Nasa gikotlo din sa Deuteronomio 32:7. Ipa din ni Moses. Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee thy elders, and they will tell thee good. Deuteronomio 32:7. Ninota sa mga text mo iso, no? Pag yun din ni Moses, hinumlumi ang mga adlaw sa karaan, no? Karaang mga kakaraanan katong sa una pang mga panahon. Kung giligot mo tanaw sa kaniya tumaigsoon, di na to balikan o sang hitabo. Wa tay hanaw kung nganong yun sa naman niron. Nganong na may mga pagtulunan nga di na mao. Kana itong kaywa na masubay sa insaktong mga doktrina. Muna itong kita, i-consider taon sa ang hitabo sa unang panahon. Pangutana, yun din ask thy father, and he will show thee. Pangutana, hindi mo ngamahan. Huwag magatudlo siya kanimo. Now, dari maigsoon ba? Kining maong gingon ni Moses. Ask thy father, and he will show thee. Ang atong mga baptism fathers, atong pangutanon. Unsa ba ang mga ilanan sa kasimbanan sa itong Yesu Kristo? Unsa ba yung mga ilanan di ay sa kasimbanan sa itong Yesu Kristo? Ako lang na-mention nga walay laing founder, si Christ lang. Dili tao higala. Dili tao ang founder sa iglesia sa itong Ginoo. Siya yun mismo si Christ. Its head and founder, only the Lord Jesus Christ. Siya ang itawag nga gahimo sa iyahang mga pagturunan. Siya ang lawgiver. Matthew, Colossians chapter 1 verse 18. Unya, ang only role of faith and practice, walay lain Biblia. Mamaya itong gibasihan, Biblia yun. Wala tay, maison wala tay ingon nga pagtulunan nga hinimo og tao kundi sa bala ang kasulatan ragyod. Kaya kung doon ay doktrina nga huptan sa kasimbanan sa atong Hesus Kristo nga hinimog tao, makawang ang pagsimba ng maong iglesia.
Hindi kita malimutan ng Marcos 7:7 ha. Nga si Christ niingon. Matod pastong Ginoong kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Manong mahimong kawang. Kaysa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang, usa daw? Kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Then, ang pamaagi sa church is congregational. Sabot pasabotan na pastor. Nga dili ang pastor mo ay magbuot-buot, sa mga kanabang mga major decisions, ang congregation gyud. Ang kongregasyon botohan na kung na ay membro makasala, sa usa sa tulo ka mga kalapasan kasalanan nga worthy of church discipline, dili ang pastor mo imo disiplina ang simbahan. Mo-preside lang ang pastor, mga igsoon, kinisikuan, sa makuting pagsusi na pamatulang gyud nga na mga witnesses nga siya nakasala og niyang kongresya. So sa mga sala gani, una, public offense, ikaduha, immorality, ikatulo, doctrinal heresy. Kana pastor ka di na panagsara mo simba. Panagsara mo simba. Disiplinahon. Kung disiplinahon ba ni mo na panagsara, ta kabalo. Dahil masakiton di ay. Mga angin mabistan. O kung di masakiton, dahil guwa, dahil po ikapamasahe. Labi naglayo kayo ang lugar na iyang kasimbahan. Sa simbahan. Dili na yung disiplinahon da yun. Gawas lang og simba na sa mga pundok may suon nga dili kauban, gatudlo nagsayop ng mga simbahan. Siyempre basta di kauban kay may suon na ganun mga human doctrines. Dito na magsimbahan, di sa dahil disiplinahon ako sa tambagan sana. Pero di yun magpatuo, mas prefer niya, that's the time. So, ang pamagi sa church is congregational. Na yung verse na pastor na Matthew 20, versikulo 24 ngatos 28. Ito basa ko kadali na ha? Ayun, oras day. Basa na ito ni kadali. Matthew kapitulo 20, and then verse, suguta sa verse 24. Muni ang gasulti yan of course, ang ato ang Ginoong Jesucristo. Mateo kapitulo 20, versikulo 24. Mani, iyon pa ni Christ. At ito sa verse 25. You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. Iyon pa ni Christ, ang mga kadagkuan daw sa mga hintil na nagpakaagalon, ang mga labaw nila mao ang haud mana, but it shall not be so among you. Apan dili ni mahitabo diha ninyo sa iglesia, di ni pwede mahitabo. Ano man na pastor, alangan nga may laing ulo sa iglesia si Christ naman, yan na magpahari-hari lain. Mana kita mga pastor, dili ta pwede nga hari-harion. Leader, pero pag yung leader, wang po sabot nga kay leader lagi, hari-harion na, di na pwede higala. Gani, gipakita ang isang polito o sa qualifications gani sa usa ka pastor na gisulti gani ni Apostol Paul. Unang Timoteo 3, qualification na sa mahimong pastor. Dili, itong taong kadali Ano balik tadi sa Matthew 20. Tanawan ninyo ni Apostle Paul. Matud pa niya din sa verse 1, rather verse 2. A bishop then must be blameless, dili badlunganon, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, di pala hubog. Ay, kasi may mapastor din hubog-hubog.
No striker. Awa, no? Dili hinukmag. Not greedy of filthy lucre. Dili mahigog maon og kwarta. But patient. Not a brawler. Not covetous. Ato panasunahan ng mga qualifications. So, there's Matthew 20, yung pa ni Christ, dili ni may tabo sa inyo, verse 26. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Di ni may tabo ninyo. Apan si Bisan kinsa mang gustong magdako ninyo, mahimo ninyo siyang sulugoon, no? Minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Ito makita maigsoon nga sa church. O sani sa gibiling pagtulong sa itong Ginoo nga kining pamaagi is congregational. Dili kay hinari-hari sa pagdumala sa pastor. Kaysa may mga member na pastor, siyempre, wala lain katulang yung mga naluwas. Karang nabautismo ng pastor niya, dito rin, kita ni mo nga, may kausaban ni tawahanan ni. Actually, ang iyang membership din na si Yuta Igala, sa simbahanan na. Pero sa langit, dili na. Usa pagka-member na, di bagyo nakasunod. Bisa pag nabautismohan ng usa ka tao, nabautismohan siya, apan wala siya di ay teore nga maluwas, di man na makasulog gihapos langit. Namembro na rin sa listahan, sa simbahan. Pero sa atubang nga si Ginodig na siya saved. Marabang si Judas Iscariote ba? Baptized ba yato si Judas Iscariot kaya nahimbo ko itong treasurer. Pero luwas ba si Judas? Ang tubag, no. May sulog ba? Ito ni Padayon, wa? Ang oras. Salamat sa panahon giyatan ka nato sa Ginoo akong panginaut. Ang Diyos pa dahil magapanalangin, dining ato ang magibuhaton dari sa kahanginan. Mosta mo din sa US, Durang, ibok pamilya, no? Bisa pa gani, mga kabataan, o kanyutanan, bisa pa sa kang best o kang chingwa o sa tibok panimalay. Oras, handurugma, sa mga takna, sa mga estasyon, inyong higalas kahanginan, karon ay mag-remind ka ni Miguel kung pagkamas come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Andres Atop Jr. manamilit magayon ng Diyos. Magapanalangin ka na itong tanan. Daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan, din tapos na sab ang ato ang second portion. Nining ato ang tibok-adlaw nga programa sa Sovereign Grace Hour. Uban kay Pastor Atop. Okay, ato ang padayon nun sa pag-acknowledge kining mga kaigsunan nga naron din si Brother Toto de la Cruz nga nagtanaw sa live sa atong live. Okay, din kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig, Surigao City. Surigao del Sur, no? Surigao del Sur o del Norte ba na sakop? Del Norte, Surigao del Norte, no? Brother Bernaldo Pisanya. Okay, mga kaigsunan. Salamat kay sa Ginoo sa mga reminders, pagpahinomdom, mga pagtudlo, o sa mga dungag nga kasayuran. May tungod diya sa to ang kasimbahanan, mga kaigsunan. Kaya naghisgot si Pastor about kining gitawag og church history. Mga kasimbahanan sa to ang Ginoong Kristo sa mga nangaging kapanahonan. Mga kaigsunan, no? Nag-history ang simbahan sa tong Ginoo. Mauna diha. So kanus aga nito na tukod ang kasimbahanan sa tong Ginoong Kristo, sumala sa mga pagtuon sa mga scholar, AD 27 or Anno Domini or Year of Our Lord. Diha man na magbase ang katuigan na nato sa pag-abot ni Ginoong Kristo. So ang kasimbahanan sa tong Ginoong Kristo wala matukod sa 33 AD. Kay kana mga panahon na kayab na si Kristo sa langit na. 27 AD estimated. Sumala pa sa mga scholars, mga historians o sa pagtuon even no ni Dr. J.M. Carroll. Mana 27 AD. Bakit taon pa biya to siya nagapamuhat sa
sugo sa iyang amahan. Ato ang buhi sa mga Dios. Sa mga kaigsunan. Okay, alang nini adlaw, di ta malimot sa mga dool-dool nga mga munisipyo, kasilinganan nga mga lugar na Thanksgiving karon sa Barangay Tanwalang, Sulok, Davao del Sur, Mission. Kita-kita ta, Des Kapatagan, New Bohol, Lunsalan, Des Digos, Santa Cruz, Davao. Kung makatambong ang taga Oriental or Occidental, pwede rasab kayo. Nada ang taga Santa Maria. Napod si Pastor Roger Torion and Pastor Billy Manggubat, Restigos. Invite sab ni Pastor Atop sa pagtambong diya sa Gihing. Church ni Pastor Roger Relatores. Pastor Mario Relatores invited. Kita-kita taw niya mga kaigsunan na. Okay, kung itugot sa Ginoo makatambong mo, kita-kita ta dito niya. Inindot kayo ang fellowship. Kaon ginagmay, pwede po dinaghan. Ara. Kay mga kaigsunan, praise the Lord, salamat sa Ginoo ug alang nining adlaw di ta malimot sa pagpanugyan sa atong kinabuhi. Diya sa atong buhi nga Dios. Padayon ta nga maghangyo sa iyang mga kaluoy kanato nining adlaw. Protection at the same time mga panalangin nga itong ikinahanglan. Okay, mga kaigsunan, di ta malimot magpanugyan gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, alang nining adlaw tatapos sa atong programang The Sovereign Grace Hour, temporaryo tang manamilit o ugma tukod sa Ginoo, dungog-dungog padayon tang maminaw sa mga kamaturan. Uban sa iyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Okay? Okay.